This weekend, nag-decide nga kami ni Michael to go somewhere like beach or hiking. Last weekend kasi nasa Osaka kami at 2 araw kami doon. Sobrang dami ng mga tao at mga turista noong araw na yun. Long weekend kasi nun dito sa Japan. Kaya sabi namin maybe this weekend, pumunta naman kami somewhere in nature like beach or hiking. Kaya nagtanong ako sa mga kasamahan kong guro o yung mga matagal na dito kung saan yung most recommended nila. Marami nga nagsuggest sa kanila na puntahan nga daw namin yung Suma Beach. Medyo malayo-layo din yung biyahe, nasa 30 minutes din kasama yung by train at yung paglakad. Pero masasabi ko na super worth it din yung lakad namin. Imagine in just 30 minutes, nasa magandang beach ka na at hindi ko rin talaga inasahan na sobrang linaw ng tubig at ganoon din yung buhangin nila. Hindi man siya pino katulad ng nakasanayan ko pero okay na. Sobrang init nga ng mga oras na yun kaya nag-decide kami na maglibot-libot muna. Habang nakaupo kasi kami at nagpapahinga, nakita namin yung isang bundok na parang may cable car pero hindi naman kami sigurado kung saan yun. Kaya sabi namin maglakad-lakad muna kami at baka matunton namin yun. Pero sa paglilibot namin, sobrang namangha pa din kami. Walang maraming tao at sobrang tahimik ng lugar. Madalas nga pala kapag naglalakad kami ni Michael, hindi talaga namin planado ang lahat. Kaya mabuti na lang expert yung kasama ko gumamit ng Google Map. Kaya madalas nahanap din namin yung mga lugar na gusto naming puntahan. Amusement park pala ito pero hindi talaga namin alam na meron pala yun dito. Sumaura Sanjuyuan Park pala ang tawag sa amusement park na to. Sobrang nahirapan talaga ako kung paano bigkasin. Hindi ko alam kung tama ba yung pagbigkas ko o mali. Nahirapan talaga ako sa lingwahe nila. 2,400 yen nga pala yung binayaran namin bawat isa. Hindi na masama yung presyo kasi kung sa Pilipinas, kung i-convert mo yung 2,400 yen, ay nasa 900 plus lang. Sa 2,400, may enjoy mo na yung ropeway, carlator, sightseeing lift, meron din silang mini car land, cycle monorail, at observation tower. Para sa akin, sobrang sulit talaga dahil merong mga magagandang view na makikita sa taas. Pagkatapos nga nun ay sinubukan na namin yung second station. Carlator nga pala yung tawag nila dito. Sobrang kinakabahan nga ako dito kasi parang ang liit-liit ng upuan at parang ang bigat-bigat naman ng kasama ko. Napapatanong talaga ako kung kakayanin kaya kami iakyat ng upuan na to. Pakiramdam ko nga umiiba yung tunog habang nasa kalagitnaan kami. Hindi ko maipaliwanag yung kaba ko, parang masaya na natatakot. Pero mabuti na lang mayroong view na ganito. Pagdating mo nga sa taas ay mas makikita mo ang city ng Kobe. Ito na nga pala yung observation tower nila. Akala ko nga hindi ganito kalaki ang city ng Kobe. Kitang-kita din yung beach na pinuntahan namin. Kapag nasa isla kasi kami, pakiramdam namin ang liit-liit lang. Pero siguro high populated din kasi malapit kami sa Osaka. Sa kabilang side nga ay makikita ang panibagong rides. Ito nga pala yung sightseeing lift nila. At dahil first time kong gagawin ito, nakinig talaga ako at binasa ko yung instruction. Akala ko sobrang hirap pero madali lang pala. Kailangan mo lang makinig sa staff at tamang timing. Successful nga at nakasakay ako pero grabe rin talaga yung kaba ko. Mikey! Parang pakiramdam ko hindi ito totoo. Nasa Japan na nga talaga ako. Dati napapanood ko lang ito sa mga YouTube at sa mga pina-follow ko sa Instagram, TikTok, pati sa ibang anime na pinapanood ko. Ito nga pala yung last station na pupuntahan namin. Cycle monorail pala ang tawag nila dito. Medyo hindi nga ako nasatisfied sa part na to. Bukod kasi sa parang maiksi lang, nagbayad pa kami ng additional 300 bawat isa. Medyo worried din kami ng mga panahon na yan kasi akala namin nahulog ni Michael yung kanyang cellphone. Nahulog niya nga yun nung pasakay kami pero mabuti lang nakita ng staff. Paano na kaya yun kapag nasa Pinas nangyari yun? Peace! Pero dahil Japan to, marami pa rin yung mga honest na tao. After nga namin noon ay kala ko doon na matatapos ang adventure pero nagpatuloy kami sa paglilibot at nakita namin ang view deck na to. Mga local restaurant ata ang mga ito. Kaya nung tinignan namin ang Google Map, makikita dito yung mga view kapag gabi. Siguro sobrang sarap dito kumain lalo na kapag nakikita mo yung city lights. Meron din sila para sa mga mahilig mag-hike. Sabi nga namin ni Michael, babalik kami for hiking. Pakiramdam namin sobrang safe din naman ng lugar.
Nagpatuloy nga kami sa paglalakad at sa puntong ito kailangan namin pumili kasi merong 3 directions. Pinili na lang namin yung nasa gitna kasi hindi naman kami sigurado kung saan papunta yung dalawa. Pero pabalik pala yun dun sa 3rd station which is yung sightseeing lift. Kaya sabi namin babalik na lang kami kasi sayang naman yung pinayad namin. Back and forth kasi yung 2,400, sayang naman kung hindi masasakyan ulit yung mga rides. Sa pangalawang balik nga mas na-appreciate ko yung area na to. Sobrang perfect ng spot na to for videos and pictures. Past 1 PM na nga nung nakababa kami, napansin namin na mas parami ng parami ang mga tao. Kaya mas mainam talaga kapag pumunta dapat mas maaga para ma-enjoy lahat ng rides at yung buong area. Baba na kami, una talaga naming hinanap ay restaurant. Madalas kasi kapag umaalis kami ng bahay hindi na kami nag-aagahan. Ito yung restaurant na una namin nakita pero hindi talaga namin bet yung mga pagkain. Kaya nag-decide kami na maglakad-lakad muna at baka makahanap kami ng ibang restaurant. Mabuti na lang sa di kalayuan ay may nakita rin kami at mukhang mas masasarap yung pagkain nila. I'm gonna get that because it's the best choice. 4,050 yen nga pala yung pinayaran namin. Kapag kinonvert sa Pinas ay nasa 1,500 plus. Para sa akin, sulit naman kasi ito yung most ordered nila. Isa pala ito sa mga local restaurant dito sa Songma Beach at lahat ng seafoods nila ay huli ng mga fisherman na nakatira malapit dito sa lugar. Pagkatapos nga namin kumain ay nagdesisyon kami na puntahan yung mga nangangawil dun sa dalampasigan. Akala namin libre lang, yung pala kailangan namin magbayad ng 200 yen per person. 1,200 naman kung mangangawil ka. Meron din silang mga nirerentahan ng mga fishing rod at yung mga pain. Kaya kung trip mo ng mga whale, pwedeng pwede at mabilis lang. Akala ko nga sobrang dami ng mga isda na mahuhuli pero sa paglalakad namin iilan lang yung mga nakakahuli ng isda. Sobrang liliit pa at iba naman kapag nakahuli sila, iniiwan lang naman nila. Tulad nito, gusto ko na lang talagang kunin at ipaksil. Pero siguro isa na lang ito sa kanilang mga libangan. Pakiramdam nga namin ay uulan na kaya nagsimula na kaming bumalik. At sa paglalakad namin ay nakita namin itong sign ng Suma. Mas dumami din yung tao nung pagbalik namin sa beach. Medyo bumababa na kasing temperatura. Mahangin na rin kaya meron ng mga nag-windsurfing. Ang sarap lang nilang panoorin. Sobrang nag-enjoy talaga kami sa weekend getaway namin na ito. Kaya sana sa susunod samahan nyo kami ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.